Ayun mga pre, good morning. Ito, CB125 Honda, no? Okay. Pagka ganito under mga pre, ayan. Pagka ganon, yagas na malala. Ibig sabihin mga pre, may problema nito, connecting rod. Connecting rod lang ang papalitan natin dito. Tapos dalawang bearing na sigunyal para mawala yung yagas na malakas na yan. Okay, connecting rod lang sira nito mga pre. Overall natin sa pagbubuhat, papakita ko sa inyo mga pre. Ayan mga pre, ito na nga, nalinis na natin. At ito yung connecting rod mga pre. Yan, kung nakikita nyo, bago yung dalawang bearing na sigunyal. Bali ang pinalitan natin dito, bearing sa sigunyal. Tapos connecting rod, no, dalawang bearing na sigunyal. Sa pagpatis ng transmission, ganyan mga pre. Yung dito naman sa input natin, hindi basta-basta nakakalas yan pagka hindi mo talaga sasadyain. Pero dito sa counter shop mga pre, nakakalas yan yung dito sa may gawing segunda, no, nakakalas yan. Tapos yung sa paglalagay ng fork natin, ganyan. Unahin nyo muna yung malaking fork, no. Tapos yung maliit, pulin nyo na dito yung sa may bandang taas. Ayan. Tatas nyo lang ng bagya yung kanyang fourth gear na cambio para may lagay nyo sa kanal yung kanyang yung fork dito sa ating shifting drum. Tapos lagay nyo na yung pin mga pre. Ayan. Okay, tapos siyempre tetestingin yan. Ayan. Okay, tercera. Ayan. Segunda. Primera. Neutral. Ayan mga pre, naka-neutral na tayo at gumagana yung ating transmission. Yan, yung crankcase mga pre, langisan natin para sa parting to mga pre, medyo matigas talaga yan, no? Lalo kapag bagong palit yung bearing. Alug-alugin nyo lang at papasok din naman yung sigunyal. Huwag nyo mga pre pupukpukin at baka ma-disalign. Hindi maganda under ng motor mga pre. Siyempre lalangisan din natin itong kabila. Yan. Pagka kinalog-kalog nyo mga pre, babaon yan eh. Ayan. Nalagyan na natin ng gasket maker. Nakita nyo mga pre yung tinuturo kong yan. Huwag nyo lalagyan ng gasket maker yan mga pre. Maaaring magbaran mga pre sa butas ng ating daluyan ng langis papunta dito sa ating cylinder head. Kaya wag nyo lalagyan ng gasket maker yung parting yan. Kung nakikita nyo yun, hindi ko nilagyan yan mga pre. Ganyan na ako gumawa dito sa Honda CB125, no. Ayan, langisan na rin natin yan. Yeah, shoutout sa ating mga solid viewers. Ayan. Maraming salamat sa suporta niyo mga pre. Ayan. Tapos tutok-tukin lang natin yung mga pre. Ngayon kung matigas yan mga pre, kung hindi nyo may bound, gamit lang kayo ng kakaibang atake para lumapat. Ayan, lumapat na yan. Lagyan natin ng tornilyo mga pre. May tatlong mahaba yan dyan sa loob ha. Dito sa left side natin, sa may gawing magneto, may tatlong mahaba yan dyan na tornilyo. Ayan, naigpitan na nga natin at hindi na natin naipakita. Lagi naman natin ginagawa to pag may tira-tirang gasket maker, lagi natin pinupunasan para mas maganda tingnan, siyempre, di ba? Linis ng makina kaya. Ayan o. Pupunasan natin yung mga labis na gasket maker para maganda tingnan. Pagkatapos, yan, lagay na natin yung mga pre, piston. Ayan. Susunod na natin dyan yung yung lock. Ayan na, yun Ayan. Sa paglagay ng lock mga pre, pagpasok nyo, ikot-ikotin nyo at sisiguraduhin nyo na yung lock tumatama ro sa pinakakanal. Pag hindi, pag tumalo nyan, gas-gas ang block natin mga pre. Ayan, ilagay na nga natin. At isusunod na natin dito yung kanyang base. Ayan. Yung kanyang base gasket mga pre. Tapos, siyempre, nilangisan natin ang block dyan mga pre. Hindi ko lang naipakita sa inyo. Nilangisan natin yan ha. Tapos yan, medyo dandanin nyo lang. Ihayaya. Yun. Pumasok na. Yun. Baba na natin. Yan
taas natin yung piston. Dapat nakatap mga pre. Next natin mga pre, itong kanyang chain guide. Ay, chain guide. Timing chain. Yan. Lagay natin yung timing chain. Next natin, itong kanyang roller. Ayan. Yung kanyang tornilyo mga pre, may ano yan, may washer, special washer. Bali, tanso, washer niyan mga pre. Dapat mayroon pag wala tatagasan mga pre. Okay, next natin, cylinder head gasket. Ayan. Hindi na tayo mga pre naglagay ng mga gasket maker kasi malinis naman, tsaka bukod doon bago. Tapos itong mga pinaglalagyan natin ng gasket, walang tama. Pero pag may tama mga pre, maglagay kayo ng grasa kasi pag hindi kayo naglagay ng grasa dyan, or gasket maker ang gamitin nyo, kung gasket maker man dapat manipis lang. Kung grasa naman, mas mainam. Ayan. Siyempre, susunod na natin yung cylinder head dyan. Ayan. Tapos, ayan, nakaw. Ayan, ilalagay natin yung dalawang stud mga pre. Ayan. Dalawang stud lang yan mga pre. Tapos dito naman sa kanyang apat na malaking stud, may tigi-isang washer yan mga pre ha. Ayan, tigi-isa yan. Bali, apat yan. Tapos kung mapapansin nyo, yung tools natin, nagkanda babali na nga sa kakagawa natin. Kaya winilding na lang natin para magamit pa natin mga pre. Ayan o. Persado yan mga pre kasi mahaba yung handle no. Ayan. Ayan. Bago natin ilagay mga pre yung timing chain at timing sprocket, ilagay muna natin tong kanyang roller guide. Dito sa kanyang roller guide mga pre, yan yung nilalagay kong yan. May cooler yan ha. Tapos yung kanyang tornilyo, may washer yan mga pre. Cooler at washer yan mga pre. Tapos dito naman sa kabila. Ang tawag niyan mga pre ng itong pinaglalagyan natin ng roller guide. Arm yan mga pre ng ating tensioner. Yan yung pinaka-arm niya. Yan. Ganon din yan mga pre, may cooler din yan. At ang tornilyo niyan mga pre, may washer din ha. Ayan. Tapos ang ginamit natin na panghigpit dyan, at ang tornilyo natin dyan mga pre, ang sukat niyan G's. Kaya ang gamit natin na tools G's din mga pre. Tapos check natin, pag nahigpitan, check natin kung umiikot yung kanyang roller guide. Ayan. Tapos ito naman ng kabila, higpitan din natin. Tapos check din natin. Pero hindi pa natin ilalagay dyan mga pre yung tensioner ha. Ayan mga pre, kung napapansin nyo, tinuturo ko yung sa tensioner, yung dulo, 'di ba may guma. Pag nawala yung mga pre or nadurog na, wag nyo ikabit na wala yun ha. At ang gawin nyo, kung wala mabili, gawan nyo ng diskarte nyo ng ilalagay na guma para hindi lawlaw. Kasi pag nilagay nyo mga pre na wala yung guma, ang nangyayari dyan, naandar man yan pero maingay kasi masyadong lawlaw. Okay? Ngayon kung papalitan mo naman yung spring at wala yung guma, sisirain naman yung arm ng tensioner, gawa ng papalo lagi doon yung arm sa tensioner pag walang guma mga pre. Okay? Ako, ang ginagamit ko dyan para mas matibay yung sa rubber damper ng ating gulong sa likod. Yan yung ginagamit kong guma dyan. Ayan, kinabit ko na nga yung mga pre yung tensioner na. Okay. Tapos, kinabit na rin natin yung timing chain. Okay. Ang tensioner pala, hindi pa. Timing chain pala. Timing sprocket pala yung naikabit ko. Sorry. Ayan. Ayan na nga. Okay. Ayan. Tapos, lagayin natin yung tornilyo ng timing sprocket mga pre. Mga pre, may washer din yan ha. Ayan. Ipapakita ko dito mga pre yung tamang timing ng ating motor. Ng CB125. Ito mga pre, ito yung saktong timing nito no. Kung napapansin nyo, ito yung sigunyal. Ito yung lagay ng konya. Tapos kumuha tayo rito. Sa pinang ating sigunyal, kumuha rin tayo sa loob yun. Tapos yung timing ng ating timing sprocket, pantay dito. Ayan mga pre, higpitan na natin to. At saktong-sakto yan. Yun o. Okay. Yan ang timing ng Honda CB125 mga pre ha. Alright. Ayan mga pre, next natin itong
yung kanyang collar mga pre. Collar to mga pre ng primary ha. Ayan. Tapos sunod natin yung kanyang konya. Ayan. Pasok lang natin yung konya mga pre. Ayan. Bali lock din siya mga pre nung ano no, nung collar. Tapos itong primary natin mga pre, lock din yung ano no. Bali isang konya lang sila ng collar at saka itong primary natin. Isang konya lang ang gamit. Ayan. Tuktokin lang natin ng bagya mga pre. Ayan. Okay na siya. Aba, mukhang kulang pa. Ayan. Next natin mga pre, itong ating cambio. Ayan, may washer yan mga pre. Ayan. Kick spindle. Okay, suksok nyo lang dyan mga pre. May guide naman yan. Ayan. Mga pre, next natin yan. Yan yung collar nung ano natin dito sa ating clutch housing no. Yung pinaglalagyan ng clutch housing. Ang tawag niyan mga pre ano no. Clutch outer no. Ayan. Next natin itong kanyang clutch housing mga pre. Ayan. Tapos yung kanyang washer dito sa loob ng clutch housing yan mga pre. Ayan. Tapos sunod na natin yung ano dyan mga pre. Yung clutch lining, isang buo na yan. Ayan. Clutch hub, clutch wheel. Ayan. Ayan, tatama nyo lang mga pre. Ayan, next natin mga pre itong kanyang rotor no. Ayan. Tapos ayan, washer mga pre, parehas lang yan. Pati sa nut, parehas lang din yung dalawang yan. Okay, may washer yung nut dito sa clutch housing. May washer din yung nut dito sa ating rotor mga pre. Ayan. Mga pre, higpitan ko to, hindi ko maipakita sa inyo no. Bali yung kick nga pala hindi ko na ipakita sa inyo kasi hindi ko tinanggal yun no? Hindi ko nadala yung circlip kasi di ba nasa luban kayo, malayo sa amin. Kaya hindi ko nadala yung kanyang ano, yung circlip ko pantanggal dito sa ating kick. Kaya kung mapapansin nyo kanina binubuo ko, nakakabit na yung kanyang kick mga pre no. Ayan, tapos higpitan natin yan. Ang gamit nating tools dyan mga pre, ano no, G's. Iyan no, higpit yan. Ayan mga pre, ayun, napakalaga ng strainer na mga pre. Kaya wag na wag dapat mawawala. At dapat laging malinis no. Ayan, lagyan natin yung clutch bearing. Tapos yung kanyang post rod. Mga pre, paandarin ko na to no. At patapos na tayo. Tatakloban na lahat ng mga pre. Ayan na. Sinasalpak na mga pre at susubukan na natin ito maya maya paanda rin. Yan, sa lahat ng nanonood mga pre, maraming salamat. Hanggang dito na lang ako. Bye bye. Ayan mga pre, ito na yung under nya, na-roadless na natin. Napakapino mga pre no. Yun, bali ang pinalitan natin dito, connecting rod, dalawang bearing na sigunyal, oil seal ng engine sprocket, oil seal ng kick, tsaka oil seal ng cambio mga pre. Yun lang. Pre, magkano ginastos mo rito? Malaki-laki rin? 3 mahigit eh. Ayan mga pre. Sama yung machine. Lat-lat na, 3,000 mahigit. Bumalik sa dating andar oh. Pinong pina. Ayan, shoutout kay pare ah. Iyon oh. Ano mga to pre? Pila to ng trailing 2 no. Ayan. Salamat. Ito yung kanyang motor. Salamat din pare. Ang napakaganda ng andar. Ayan, may warranty tayo. Pagka may problema, pag binalik, walang bayad. Ganyan tayo sa overall natin mga pre.